Okay, pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte ay nag-react at nagpalabas na ng official statement patungkol po sa 18 ex-Marines na mga bagman di umano ni Zaldico, o sila yung bagman ba ang tawag doon? Para bang sila yung inutusan para maghatid ng mga male-maletang pera na galing sa korupsyon sa flood control. Okay? So heto po yung pinost ni Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon lang ito, 7 hours ago, sa kanyang profile na Facebook, okay? Pahayag March 5, 2026. Mga kababayan, hanga ako sa tapang ng mga naging security personnel ni dating Congressman Zaldico na naglakas loob magsalita tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang puno ng bilyong-bilyong piso pondo ng pamahalaan. 'Di ba? Siguro nakita na ni ah, Vice President Inday Sara Duterte ang affidavit ng mga 18 ex-Marines. Okay? Ngunit habang ang mga paratang laban sa akin ay agad na ginawang sentro ng mga pagdinig, which is yung nangyari ngayon sa impeachment complaint na dinidinig ng House of Representatives. Privileged speeches at walang humpay na fishing expedition sa ilalim ng mga investigasyong tinaguriang in aid of legislation. In aid of legislation umano. Tila nakakabingi ang katahimikan ngayon. Oh. Kasi po, halata na pamumulitika yung ginagawa nila kasi sa daming problema ng Pilipinas ay yun pa talagang impeachment complaint ang inaatupag ng mga kawatan na mga ito. Okay? Dami dyan sa House of Representatives, mga nakatanggap ng mga maleta. Di ba? Oh. Sadyang, sadyang nakakabingi ang katahimikan ng mga civil society groups. Tama. Na dati ay mabilis maglabas ng pahayag ng mga religious leaders na handang manindigan sa usapin ng moralidad at ng mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Nasaan na ngayon itong mga civil society groups? Nasaan na kayo? Ito na sana yung pagkakataon para lumabas kayo, para maglabas kayo ng statements patungkol po sa mga revelasyon dito sa 18 ex-Marines. Pero nasaan kayo? Wala kayo. Di ba? Halatang may pinapanigan kayo. Halatang mga DDH kayo. Duterte haters. Di ba? Diehard Duterte haters. Sabi pa dito, dagdag pa rito, tila walang interes o agarang hakbang mula sa kasalukuyang administrasyon na siyasatin ang katotohanan hingil sa mga bilyon-bilyong suhol kaugnay ng flood control ng ICC at ng impeachment efforts laban sa akin. So, nagbingi-bingihan ngayon itong administrasyong Marcos. Parang ayaw pa nga tatalakayin ni Auntie Claire itong 18 ex-Marines. 'Di ba? Tama itong sinabi mo, VP Sara. Hindi ka nagkakamali sa mga sinasabi mo. At talagang natatamaan sila dito sa mga statements mo. Okay? Ito pa, hindi dapat selective ang galit sa issue ng katiwalian, which is ginagawa yan ngayon ng Administrasyong Marcos. They are very selective. Kung mga kaalyado ni Duterte ang mga nasasangkot sa mga anomalya, kaagad inaaksyonan.
Pero etong 18 ex-Marines na naglalabas ng mga revelasyon sa mga matatapang natin mga 18 ex-Marines na sila yung nagdadala ng maletang pera, ha? Meron pa nga mga pictures, meron doon mga ebidensya, nagbibilang pa sila ng pera, at klarong-klaro doon ang helicopter na ginamit. Meron pa doong mga plate number ng helicopter. Meron pa yung eroplano doon. Kasama doon yung ebidensya, pero anong ginawa ng administrasyong Duterte? Administrasyong Marcos? Wala. Tiklop ang bibig nila. Meaning to say, tama itong sinabi ni VP Sara, they are very selective. Okay? Si Ka Eric ngayon kabago-bago lang na balita. Kinasuhan si Ka Eric. Ayan, si Ka Eric pumunta doon at nag-volunteer ng magpa-aresto. Di ba? Yun yung mga vloggers na nagsiwalat ng baho nitong administrasyon na ito ay kaagad nilang sinisita, kinakasuhan. Pero itong 18 ex-Marines, wala. Wala silang interest dito sa issue na ito. Ganyan po ang administrasyong Marcos ngayon. Very selective, halata na may pinapanigan, halata na hindi sila para sa taong bayan. They are not for accountability. Kasi kung sila pa ay para sa accountability, wala na, nakulong na ang kanilang mga sarili. Di ba? Kaya takot sila na pansinin ito. Sabi pa ni VP Sara, hindi maaaring pumili kung sino lamang ang imbestigahan. Di ba? Which is ginagawa nila yan ngayon. Pinipili nila ang iniimbestigahan nila. At hindi maaaring manahimik tuwing ang mga sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Yan, maraming mga malalapit sa kapangyarihan dyan na nasasangkot pero hindi naman sila iniimbestigahan. Tingnan lang natin si Jam Magno kasi sangkot siya ngayon sa top 10 na nagpo-promote ng sugal. Okay. For sure, tutulungan niya ng administrasyon Kasi itong si Jam Magno, mukha rin ng pera. Itong si Jam Magno. Kung mukhang pera siya, syempre, didikit yan sa administrasyon ngayon kasi ang daming pera ng administrasyon ngayon 'Di ba? At sabi pa dito, ang pera ng bayan ay hindi dapat inilalagay sa maleta at ang katotohanan ay hindi dapat inilalagay sa katahimikan. Yan. Syukran. Vice President Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Ayan. Which is tama si VP Sara. No? Dapat mag-ingay po tayo sa mga anomalyang maletang pera na tinatransport nitong mga kawatan sa gobyerno na mga sarili nating government officials na binoto natin. Nakakahiya po itong mga taong ito. Sa totoo lang, nakakahiya sila. Okay? Pero walang ginagawa ang administrasyon. Pagkatapos nito ay i-ignore nila yan. Sasabihin na naman nila, paninira yan. Ano yan? Kahit paninira yan o hindi man yan paninira, karapatan po ng mamamayang Pilipino na marinig ang inyong depensa patungkol po sa aligasyon, akusasyon dito sa 18 ex-Marines na ito. Okay? So, ayan po, mabuhay ka, Vice President Inday Sara Duterte. At ikaw po ay nagsalita, humanga sa 18 ex-Marines. Mabuhay ka, VP Sara. Okay? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, ano ang masasabi nyo dito? No? Tama ba si VP Sara? Mag-comment po kayo maglabas ng inyong opinion at tayo po ay magre-react dyan sa inyo
ang opinion at babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at mag-subscribe na rin sa Donmar TV, no? Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad 'yan, no? Kapag naka-subscribe kayo, updated na kayo sa ating mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.